pinapahiram lang sa iyo ng Panginoon. Ano? Kaya ito yung panahon na siya ay kinuha niya, hindi para pasakitan kayo, kundi para wag na itong malayo sa Kanya. So mga kapatid, ang buhay po natin sa mundo ito ay temporary. Lahat tayo ay may kanya-kanyang nakatakdang panahon ng ating kamatayan. Kung may nakatakda sa ating kaarawan, yung pagsilang natin, meron ding nakatakdang kamatayan. So lahat tayo, sabi sa banal na kasulatan, ang buhay natin sa mundo ay hanggang 70. For those who are strong, 80, 90, almost na ilang taon na po si 77. See? So, kung iisipin po natin, maikli lang yung buhay natin sa mundo ito. Pero napakahalaga po ng buhay natin sa mundong ito. Hindi aksidente na tayo isinilang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos na panahon. At yung buhay na binigay sa atin, yung panahon, yung oras na ibinigay sa atin sa mundong ito ay napakahalaga. So dapat ito'y gamitin natin sa makahulugan at sa kabanalan. Dahil kung hindi, sayang lang. No? Ibig sabihin, kung tayo mabubuhay sa mundong ito at tayo ay hindi susunod sa Panginoon, kung tayo ay mabubuhay sa kalayawan, mabubuhay tayo sa kasalanan, tayo ay malalayo sa Diyos. Kaya ang lumikha sa atin ay banal, dapat din tayong maging banal. Bawat isa sa atin ay may potensyal, no, para tayo ay maging banal. Ang kabanalan po ay magagawa o mangyayari dito sa mundo kung bawat isa sa atin ay mabubuhay na may pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Panginoon. Yan ay tanda ng kabanalan. So, mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay may misyon. Ang unang misyon natin ay pabanalin ang ating sarili at ang ating pamilya. No? Dahil kung walang pananampalataya ang ating pamilya, kung wala tayong pananampalataya, wala tayong kaligtasan. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ito, ano sabi dito? Ang sino mang manalig kay Kristo ay makakamit ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pagkatapos ng buhay na ito, ay meron pang buhay. At yun yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan ay makakamit natin sa piling ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na tayo ay mamuhay na may pananampalataya. At ang pananampalataya sa Diyos ay hindi madali. Ibig sabihin, maraming challenges, maraming hamon na dapat nating gawin. Una, ay yung tayo matutong magpatawad. No? Minsan ako'y nagmisa sa tondo. Yung namatay ay lalaki. Tinanong ko yung pamilya, sino ang asawa nito? 4 na babae ang tumaas ng kamay. Ibig sabihin, 4 ang asawa niya. Pero lahat sila ay nagkapatawaran, no? Ibig sabihin, walang natirang galit sa kanila. Tanggap nila yung isa't isa. Bagaman sila ay 4, nandun din sila, no? Pero meron namang pamilya na minsan meron din ako na may